Maraming bagay ang hindi natin makukontrol. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag bibitawan mo ang mga bagay na ito, siguradong gagaan ang buhay mo. Kung ang problema mo ay may solusyon, hindi na kailangang mag-alala. Pero kung ang problema mo ay walang solusyon, ang pag-aalala ay hindi rin makakabuti sa'yo. Nakakasama sa kalusugan at emosyon mo ang sobrang pag-aalala. Pwede ka pa ngang magkaroon ng mas malalaking problema dahil dito. Bagamat may kontrol tayo sa ilang mga bagay na mararanasan natin, ang karamihan sa mga ito ay mangyayari lang ng biglaan. At kailangan nating matutunan kung paano mag-adapt kapag nangyari ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga common na mga bagay na hindi natin makukontrol, na maaari nating makaharap sa buhay. Number 1. Ang pagtanda. Marami ang natatakot tumanda. Bakit tayo matatakot? Tayong lahat naman ay tumatanda. Walang makakakontrol nito. Sa pag-asang makahanap ng mabisang gamot laban sa pagtanda, namuhuna ng mga kumpanya ng gamot upang makatuklas ng bagong panlunas dito. Maraming nag-aalala kung paano mapapabagal ang kanilang pagtanda. Kahit anong klaseng moisturizer ang ilagay natin sa mukha, kahit anong anti-aging cream, kahit magpa-cosmetic surgery ka pa, hindi ito magpapahinto sa proseso ng pagtanda. Ang lahat ay nasisira at kasama na ang ating mga katawan. Hindi ito maiiwasan at bagamat maaari nating pabagalin ang ilang mga signs ng pagtanda sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating kalusugan, pero lahat tayo ay malalagasan pa rin ng buhok at magkakaroon ng mga wrinkles. Walang saysay na ma-upset ka tungkol sa pagtanda. Each line on your face is a testament to difficulties you've overcome or wonderful times that made you smile. Bukod pa rito, ang pagtanda ay isang napakalaking privilege. Kasi isipin mo, maraming tao ang namatay ng bata pa at gusto nila na magkaroon sila ng mas maraming oras. Hindi ka ba masaya dahil umabot ka pa sa edad na yan? Hindi man natin makukontrol ang pagtanda, pero wag nating pabayaan ang ating sarili. Alagaan mo ang iyong sarili sa abot ng iyong makakaya sa pamamagitan ng pagkain ng maayos at regular na pag-ehersisyo, at dapat kang manatiling malakas at malusog, lalo na sa panahon ng kahirapan. Ngunit tanggapin mo na hindi mo makukontrol ang darating na pangyayari. Number 2, pangyayari na hindi mo inaasahan. Lahat ng pangyayari sa mundo ay nakakagulat. Ngayon ay masaya tayo. Bukas ay magkakaproblema na naman tayo. Ang panahon at ang di inaasahang pangyayari ay sumasapit sa ating lahat. Kahit gaano tayo kabait, kahit gaano tayo kapositibo sa buhay, may negatibo pa ring mangyayari na hindi natin inaasahan. Kasi ang mga bagay na yon ay hindi natin kontrolado. Life is filled with the unexpected. Depende na sa bawat tao kung paano nila haharapin ang pagsubok sa buhay. Kahit anong oras, may makikita kang hindi mo magugustuhan. May maririnig kang hindi ka nais-nais o nakakasakit sa'yo. And it's not the world's responsibility to prevent you from feeling discomfort. Kung sobrang nahihirapan ka sa buhay dahil sa mga pangyayaring hindi mo inaasahan, magpatulong ka. Pero hindi ibig sabihin na kaya nilang pakalmahin ang emosyon mo. Makakatulong sila, pero nasa sayo pa rin ang kontrol sa sarili mo. Don't give your strength and putting your well-being in others' hands. Kapag natutunan mo kung paano mag-react sa mga negatibong pangyayari, ang mga bagay na nagpapabigat sa buhay mo ngayon ay magaan na lamang sa hinaharap dahil kontrolado mo na ang reaksyon mo. Number 3, pagbabago. Lahat ng bagay ay magbabago. Hindi natin yan makukontrol. Hindi natin mauutusan ng panahon na manatili sa ganung sitwasyon. Ang puno na kayang yumuko sa hangin ay mas malamang na makaligtas sa bagyo. Dapat ganyan ka rin ka-flexible. Dapat mong matutuhang makibagay sa mga pagbabago na wala kang gaanong kontrol o wala ka nang magagawa. Ang gusto kasi nating mangyari ay palaging masaya lang. Kapag kasama natin ang ating mahal, gusto nating tumigil ang oras. Gusto nating masaya lang. Gusto nating maramdaman palagi ang positibong pangyayari. But those things are often wonderful because they last for a very short time. Nakakabitin. By acknowledging their temporary nature, we appreciate them more authentically. Kahit ano pa ang gagawin mo, hindi mo maiiwasan ang pagbabago. Sa malaot madali, mararanasan mo ang hindi mo gustong mararanasan. Pero hindi naman masama ang lahat ng di inaasahang pangyayari. At ang ilang pagbabago na parang masama sa simula, ay baka maging kapaki-pakinabang. Gayunman, nahihirapan ang karamihan na harapin ang pagbabago.
mabuti man ito o masama. Takot kasi tayo sa pagbabago dahil hindi ito kasiya-siya o hindi natin gusto. Halimbawa, ayaw nating magbago ang takbo ng ating katawan. Ayaw nating magkasakit. Ayaw din nating magkasakit ang ating mga mahal sa buhay. Hindi natin gustong isipin ang ganitong uri ng pagbabago dahil masasaktan tayo. Ngunit mahalagang maging realistic tayo sa hindi maiiwasang problema. Dapat matuto kang makibagay. Ang katatagan ay ang kakayahang bumangon mula sa di magandang pangyayari o makibagay sa pagbabago. Hindi lang makakayanan ng taong matatag ang isang bagong sitwasyon, kundi nakikita rin niya ang waring hadlang at itinuturing itong isang pagkakataon. Live in the present moment. Enjoy what's going on as it's happening and flow with change. At ang nakaka-excite sa pagbabago, hindi natin alam na ang susunod na mangyayari ay maaaring mas madali kaysa sa inaasahan natin. Di ba? Mas mabuting tanggapin mo ang realidad kaysa hayaang mangibabaw sa'yo ang negatibong mga kaisipan. Number 4, desisyon ng ibang tao. Isa sa mga nakapagpa-stress sa akin noon ay yung pinilit kong kontrolin ang desisyon ng ibang tao. Palagi ko silang sinabihan na huwag gawin to. Ito ang gawin mo. Pero na-realize ko na ang personal nilang desisyon ay hindi ko hawak. Naiinis rin ako kung kinukontrol ng ibang tao ang desisyon ko sa buhay. Dapat maunawaan natin na iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. Iba-iba tayo ng nilalakbayan. Minsan iniisip mo na alam mo kung ano ang makakabuti sa buhay nila at posibleng tama ka sa iniisip mo. Ngunit meron silang karapatan na gumawa ng kanilang sariling paraan sa buhay. At kung mahal mo talaga sila, tatanggapin mo yun. Tanggapin mo kahit na ang kanilang mga interes ay walang pagkakahawig sa kung ano ang mas gusto mo para sa kanila. You don't need to agree with them or support their decisions, but you can refrain from insulting them or wishing them poorly. Instead, simply wish them happiness and keep your eyes on your own path. Pero may exception. Halimbawa, may asawa ka na, tapos may desisyon ng asawa mo na feeling mo ay negatibo yon at maapektuhan ang pagsasama nyo. Pwede kang makialam. Pwede mo siyang pagsabihan. Number 5, ang opinyon nila tungkol sa'yo. Tandaan mo, hindi mo makukontrol kung ano ang iniisip ng ibang tao, kung ano ang opinyon nila tungkol sa'yo. Ang tanging makukontrol mo lang ay ang iyong reaksyon. Hindi lahat ng namimit natin ay magugustuhan tayo. Hindi rin lahat magugustuhan natin. May ibang tao na titirahin ng ating pagkatao. Gagawan tayo ng issue. Makikialam sa mga desisyon natin. May iba ring walang paki sa buhay natin. We have absolutely no control over what others think or feel about us. All we can do is control how we behave toward them. Walang saysay na magalit sa mga taong ayaw sa atin, sa mga taong hindi sang-ayon sa mga choices natin. They don't have to support our beliefs, and it doesn't matter whether they validate anything we feel, think, or do. Halimbawa, sasabihin mong magaling ka sa bagay na to, pero kung hindi sila sang-ayon sa sinasabi mo, hindi ibig sabihin na mali sila dahil hindi sila naniniwala sa'yo. May sarili lang talaga silang opinion. Hindi mo naman sila haters because every individual is entitled to their own beliefs, and that includes how they think and feel about others. Kung hindi mo gusto ang sinasabi ng isang tao tungkol sa'yo, may option kang huminto sa pakikipag-ugnayan sa kanila anumang oras. Or simply stop caring about their opinions of you. Number 6, ang kinabukasan. Hindi natin mahuhulaan kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin makukontrol kung ano ang maaaring mangyari. Walang saysay na masyadong ma-attach tungkol sa kung paano gagana ang anumang partikular na sitwasyon. Dahil minsan, hindi mangyayari ang inaasahan natin. Hindi ito nangangahulugan na walang kabuluhan na gumawa ng anumang mga plano. Ngunit sa halip, ay huwag masyadong ma-attach sa resulta ng mga plano mo. Just focus on the process. Kung medyo tagilid ang plano mo sa buhay, ibahin mo lang ang iyong strategy. Kadalasan, nagbabago ang mga sitwasyon in ways that ultimately serve us best, even if they don't seem that way in the moment. Sinasabi ko ito sa'yo para hindi ka gaanong masaktan. Napapansin ko kasi ngayon, maraming tao ang sobrang na-attach sa mga bagay-bagay. They envision the perfect job. They envision the relationship a certain way and are shattered if those daydreams get crushed. Kung hindi man nangyari ang inaasahan mo, may iba pa namang paraan. Hindi mo man nakuha ang gusto mo, pero nakuha mo naman ang kinakailangan mo. Panalo ka pa rin, di ba? Number 7, kamatayan. Maraming tao ang natatakot sa kamatayan. At ang takot na yon ay may impluwensya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Napaparalisa sila sa kakaisip ng mga what if. Remember this, all suffering comes from attachment. Therefore, learning to let go
is an important part in leading a happier life. And if we can realize and accept that one day we will die, eases the need to hold on to something that we know one day we'll have to let go of. Bakit ka matatakot mamatay kung ito'y mangyayari anumang oras? This is why I embrace and accept that nothing is permanent and that everything changes. Understanding and learning about this has been quite liberating. Kung takot ka sa kamatayan, hindi ka magkakaroon ng peace of mind at kaligayahan. Lahat naman tayo ay mamamatay. And making peace with that is the best way to ensure that fear surrounding it has no hold over you. Habang buhay ka pa, gawin mo ang mabuti. Pasayahin mo ang Diyos. Live your life in a way that ensures that you'll have few regrets when your time comes. And appreciate every moment you have. Gaya ng natutunan mo sa video ito, hindi na kailangang labanan ang alinman sa mga hindi maiiwasang karanasang ito sa buhay. Kung hindi ka na-attach sa mga bagay na ito, mas mababa ang epekto nito sa'yo kapag bumabangga na ito sa iyong buhay. Stay present, drink plenty of water, stretch daily, and enjoy every moment you have. Don't worry, everything will be okay.